I've been doing affiliate marketing since 2023 and nag-start ako because naghahanap lang ako ng way para kumita online. Nagtrabaho na ako ng traditional job as a fast food employee sa KFC and tumagal lang ako doon ng 3 days dahil nalaman ko kung gaano kabigat yung trabaho doon tapos magkano lang yung kikitain ko. I think 14k per month at the time and babawasan pa yun ng government deductions, ng taxes and ang magiging take home pay ko na lang dito is 11k. Tapos kailangan mo magtrabaho ng 5 days per week and 9 hours a day. Kaya naghanap pa ako ng ibang pagkakaabalahan. Nag-try naman ako as a BPO, Customer Service Representative. Nag-handle kami ng telco client and kagaya natin kapag may problema tayo sa internet, galit na galit tayo. Ganun din yung mga customer namin kaya araw-araw nakakarinig ka ng masasamang salita and sinisigaw-sigawan ka. It's toxic and ayoko din ng ganun kaya nagtagal lang ako ng 3 months. And then nag-stop na ako ng college, di na ako kayang pag-aralin ng parents ko kaya sabi ko magta-try muna ako ng ibang bagay to make money online. Nag-try ako mag-sell ng sarili kong service sa art, mag-freelance. Walang gumana. Then nakita ko yung TikTok affiliate marketing. Unti-unti trinay kong i-build yung personal brand ko hanggang sa kumikita na ako ng 35k per month. Nag-reinvest and kumonect lang ako to community of people who are already doing it. And then na-scale ko yon to 6 figures per month. Pero marami ako nababasa, nagtatanong sa akin kung paano ba talaga magsimula sa affiliate marketing. Anong gagawin kung bago pa lang sila and gusto nilang mag-start sa affiliate. Kaya on this video, ituturo ko sa inyo what would I do kung magsisimula ako ulit from the start. Knowing all the things na alam ko ngayon, anong gagawin ko kung babalik ako from zero. Magsisimula ako sa bagong account and i-scale ko yung affiliate marketing ko to 6 figures per month. Ako si Jospe, I'm a consultant and I help creators scale their income through affiliate marketing and UGC. I also do content and I make money through affiliate marketing and UGC deals din. So the first thing that I will do is set up ko muna ng maayos yung account ko. So magsisimula ako sa isang account. Alright, so this is how I will do it. So gagawa ako ng bagong account. So meron akong 0 following, 0 followers, and 0 likes. So babalik talaga ako sa umpisa na ito. The first thing that I will do is I'll set up my account. So I'll fix my bio. I'll put here the 3 content pillars or the 3 niche that I will focus on. So ilalagay ko dito either kung ano yung mga current interest na meron ako ngayon or if ever I have offer na pero kung kunyari magfo-focus ako on affiliate marketing, ilalagay ko dito yung 3 bagay na interested ako ngayon. So motorcycle, fitness, and men's skincare. Then I also put here an email where brands can contact me if they want to work with me. So maglalagay ako ng dito, contact. And then lalagay ko rin dito yung Instagram account ko to funnel views there. So I can also get Instagram followers for bigger UGC/brand deals. So once I have set up my profile, I need to identify my ICP. So what does ICP mean? Who is my ideal buyer or customers I want to buy from my products? So yung personal details nila and if you fill up ko tong mga to. So ikaw, if you're watching this, feel free to make a blank document and gawin mo rin tong mga to. How old are they? What is their age range? Kailangan mo malaman yan. Nasaan sila ngayon nakatira? Either urban ba or province? What's their current situation? Are they working or a student? How much are they currently making? What stages are them in their life lately? Working for their family, studying for themselves and their parents or ano ba? So sa problems, ano yung mga problems and their current struggles or frustration they want to fix? What are the nightmares or things that they don't want to experience was na hindi sila mag-take ng action? So lalagay ko rin dito yung dreams/dream outcome nila. What do they want to be their reality for the next 6 months or 1 year? So if they don't have a money problem, how would their day look like? So what a perfect day looks like to them? What do they want to feel? Free, secured, or proud? And what success looks like to them? Now, naalam ko na kung sino yung mga gusto kong matarget na tao. Nagawa ko na to. And alam ko na kung sino yung mga bebentahan ko. I need to pick a market of people naman. So, I made a diagram dito. So, etong bilog na to, ito yung pinakamalaki. Ito yung whole market of people sa, let's say for example sa TikTok. Ito yung whole market. And yan yung kabuuan or every people na pwede mong bentahan sa TikTok. So, malaki yan masyado. Ang daming niche. May beauty, may tech, may home decor, may fitness, maraming sobra. And
hindi mo matatarget yan lahat. We are going to focus here sa target followers. So itong target followers, sila yung mga tao na gusto mo na mag-follow sa'yo. Ito yung mga ideal followers mo. And under those ideal followers is the ideal customers. Kasi hindi mo naman lahat mako-convert to. Hindi lahat ng mag-follow sa'yo is bibili sa'yo. A small percentage lang yan yung ideal customers mo. Pero marami pa rin yan. Kahit gaano ka pa niched, sabihin mo na gusto mo mag-follow sa'yo is sobrang rare lang ng interest. Let us take for example spearfishing. Marami pa ring tao yung interested sa spearfishing. So malaki yung market. Under the market you have your target followers, and under the target followers you have your ideal customer. So you need to define your target followers. Ano ba yung interest nila? Ano ba yung hobbies nila? What do they watch? What are their beliefs? So ito yung 4 na bagay na pinaka makaka-relate sila sa'yo. And your target followers are a larger scale of people that connects with you, that you want to be a follower. So ito yung mga tao na nakaka-connect sa'yo, mga nakaka-resonate sa'yo, mga nakaka-relate sa'yo. And yun yung mga tao na gusto mong maging follower kasi same kayo ng mga interest, same kayo ng hobbies, ng kung sino yung mga pinapanood nila, ano yung mga beliefs nila. And the ideal customers are inside these target followers. So once you nail down your target followers and ideal customers, we need to start making content based on this data. So think about 10 content ideas based on your 3 content pillars. So sa akin, motorcycle, fitness, men's skincare. So ito yung mga non-yellow basket videos na gagawin ko. Ito yung mga naisip ko. And ikaw, dun sa base sa 3 content pillars na ginawa natin kanina, ano ba yung mga content ideas na may isip mo based ako 3 content pillars na yun. So for me, using this 3 content pillars, motorcycle, fitness, men's skincare, and like thinking about the ICP na meron ako and the target audience or target followers na gusto ko, ito yung mga content ideas na naisip ko. How to take care of your skin if you ride your motorcycle daily. How I maintain my motorcycle, what is my motorcycle's concept, my workout split as a 21 years old who wants to run and lift at the same time, what are the foods I eat to stay lean, my running shoes rotation, my skincare routine to maintain my skin as an active guy, my favorite ingredient is niacinamide, how to eat for better skin. So I will create 3 to 4 non-yellow basket content per week. Gamit tong non-yellow basket videos kasi this is how I gain followers. This is how I reach more people. So papakilala ko yung sarili ko on the internet, on the platforms na gusto kong pag-postan, either that's TikTok, Facebook, Reels, or YouTube Shorts. I will create 3 to 4 contents per week based dito sa 3 content pillars na to, and I will not put yellow basket or put any selling something, or hindi ako magbebenta ng kahit ano dun. I will just give value kasi people will follow you if you give them value, if they actually get value from you. So ito yung mga bagay na ituturo sa mga content ko or gagawin ko ng content, and ikaw na yung bahala dito kung anong content style yung gagawin mo, either that's educational, entertainment, documentary, whatsoever. Then gagawin ko lang to for a period of time until the time na magkaroon na ako ng yellow basket. Kasi ayun, maging consistent lang ako dito sa paggawa ng 3 to 4 non-yellow basket videos until eligible na ako sa yellow basket. And I think nasa 600 followers lang yung kailangan ko para maging eligible ako sa yellow basket content. Then I will create 2 yellow basket contents per week on top of 3 to 4 non-yellow baskets per week. So ang gagawin ko is I will create 2 yellow basket content per week on top of 3 to 4, or actually baliktad to. Like ang magiging ratio dapat nito, mas mataas na yung affiliate content na ipopost mo kasi with that mas
numbers game kasi ang labanan sa affiliate marketing, and dapat mas marami kang pinopost na videos about doon sa binibenta mo. So, I will create like 5 kasi 3 to 4 to. So, 5 to 6. 5 to 6 yellow basket content per week on top of 3 to 4 non-yellow baskets per week. So, yung 3 to 4 non-yellow baskets per week, ito yung mga content mo na nag-a-attract ng followers, nag-a-attract ng viewers. So, ito yung mga followers mo dito sa target followers. So, mas malaki yung market mo dito. Mas marami yung tao na a-attract mo, and underneath that, tsaka ka gagawa ng content for your ideal customers. So, dito na yun, yung 5 to 6 yellow basket per week. So, rinse and repeat lang to. Kailangan mo lang na like i-nail down kung ano yung mga content na gagawin mo. So, you just need to ideate kung ano yung mga non-yellow basket videos na yun, ano yung ibibigay mong value, and also kung ano yung mga ibebenta mo based doon sa niche na napili mo. Then, ituro ko naman sa inyo kung paano mag-script ng yellow basket videos. So guys, so now na na-determine na natin yung target audience mo, yung ideal customer mo, and nalaman na natin kung ano yung importance ng mga yun. So ngayon, since na-determine na natin kung ano yung mga gagawin nating content, ano yung niche na pipiliin natin, yung 3 content pillars na ipipick natin, then we'll go directly sa scripting. Paano ba mag-script ng videos? So basically, may mga TikTok yellow basket videos naman na gumagawa ka lang ng videos na like binibidyohan mo lang and naglalagay ka lang ng captions. Pero kasi hindi siya reliable na way of doing affiliate marketing kasi umaasa ka lang na mag-viral yung video mo ng ganun. And sometimes the best way, or every time the best way pa rin to persuade people is to actually talk to them. And the way you can do that is by making a video na nagsasalita sa camera and knowing na kung ano ba yung sasabihin mo sa camera is a powerful thing. Kaya kailangan talaga na gumamit tayo ng scripts. Kasi may mga times na kailangan natin ibahin ng angle yung product na to. Like, ito, in a perspective, remote siya. Pero, pwede natin siya makita na paano ba yung mga use na ito para gamitin sa TV, para mas convenient yung paglipat ng mga channels, or pwede rin tong gamitin as voice assistant para sa TV natin. So, maraming content angles para sa affiliate videos. So, turo ko sa inyo dito kung paano mag-script. So, ang ginawa ko dito is a script for SPF lotion kasi ito lang yung meron ako dito ngayon. So, the product is, and I want you to do this template also, na lalagyan yung product, yung idea, yung hook, yung body, and yung CTA. So, iisa-isahin natin to. Product is kung ano yung product na binibenta mo. So, basically dito sa akin, SPF lotion. And yung idea, tungkol saan ba yung video na gagawin mo. So, ang video na gagawin ko is gusto mong maging active pero gusto mo protected pa rin yung skin mo. So, isa yun sa mga content angle na gusto ko kasi isa sa mga niche ko or content pillars ko is fitness. So, may mga followers ako na into fitness and gusto pa rin nila na maging protected yung skin nila kahit na active yung lifestyle nila. So, sa hook, dito na yung ito yung pinaka-start ng actual video talaga. So, hook is very important and gagawin ko to ng separate na video kasi masyadong malawak yung hook and ang daming ways to make hooks for a video, and the hook is one of the very important things to consider, especially when you're making content kasi ito yung unang talaga na naririnig, nakikita, and nafe-feel ng mga audience mo. So, hook, the most basic meaning ng hook is is to give the context and attract the ideal viewer or your target audience dun sa video mo. So, hook, hindi mo kailangan i-sacrifice yung skin mo kung gusto mong maging active and i-expose yung sarili mo sa araw. So, hindi mo kailangan i-sacrifice yung skin mo kasi ang ko nga is SPF lotion. Hindi niya naman kailangan i-sacrifice yung skin niya kung gusto niya maging active.
and i-expose yung sarili niya sa araw kung gusto niya maging active outside or outdoors. So, nilagyan ko lang ng follow-up to. Kailangan mo lang ng right protection para sa skin mo. So, sa body nito, binigyan ko lang ng context and ng body, yung mismong affiliate script ko. So, nilagay ko dito. Active din ako, nagji-gym ako, and tumatakbo ako, and kadalasan pa sa may araw, kaya may mga times talaga na na-expose yung balat ko sa araw. Pero the way para protektahan ko yung skin ko, kahit na-exposed ako palagi sa araw, sa labas, is through this SPF lotion. Meron na tong, so dito napapasok yung product, meron na tong SPF 50 PA++++ para sa defense na kailangan ko, especially sa UVA na nakakadagdag talaga sa mga skin problems. Meron na rin tong Glutaglow that brightens the skin for that brighter tan, and Hyaluron para mas moisturize and hindi dry yung skin natin. So, sinasabi ko dito yung mga benefits ng product and kung ano ba yung makukuha ng mga customer kung bibilhin nila tong product na to. So, it protects their skin from UVA kasi merong SPF 50. Hindi mo lang dapat sinasabi sa mga audience mo na, meron niyang SPF. Yun na yun. Kasi, aanuhin ko yung SPF. Kailangan ipakita mo sa kanila, sabihin mo sa kanila kung tungkol saan ba yun, ano ba yung magagawa ng mga features ng products mo. So, kung itong product nito, meron tong SPF, then ibigay mo sa kanila yung benefit ng SPF na yun. So, ang mangyayari is nakakadagdag ng protection para sa mga skin and nakakaiwas sa mga skin problems. Glutaglow, nagpapabright ng skin para mas maayos yung tan mo. Hyaluron, para mas moisturize and hindi yung dry yung skin mo. When I use this, mas protected na yung skin ko sa araw. So, ano yung difference niya kapag ginamit ko na hindi na ako takot, ma-expose, and mas healthy pa yung skin ko. And then, CTA is yung call to action. Ito yung bibigyan mo na ng action to take yung audience mo after nilang umabot dun sa dulo. Ano yung gusto mong gawin nilang action? Either pabilhin ba sila sa Yellow Basket, ganun. So, yung CTA ko dito, soft lang siya. So, ituturo ko rin sa inyo kung paano gumamit ng soft and hard CTA. So, dito, kung naghahanap ka ng lotion na merong SPF para sa balat mo, kung active ka, pwede mo ma-check out dyan si Yellow Basket for a discounted price. So, kinall out ko ulit dito kung sino yung mga merong kailangan ng lotion na to. So, in-indicate ko rin dito na pwede nila to ma-check out. So, soft hint yun na pwede silang bumili dun sa Yellow Basket sa baba for a discounted price. So, a discounted price is another push for them na bumili kasi meron silang like bargain na makukuha. People like that when they get a bargain or they get a discount, meron ding like you push for urgency, like ilang stocks na lang yung meron, ganun. So, nilagyan ko lang dito. Then, yun na yun for scripting. So, ito naman, tuturuan ko naman kayo kung paano mag-film. So, sa A-rolls, kailangan properly lit yung place. Non-distracting yung background nyo, if possible, hold on to the product. So, kung ito yung product na binibenta nyo, kailangan hawakan nyo to and ipakita mo to. So, kung kunyari, ito yung lotion. Gusto mo maging active, pero gusto mo protected pa rin yung skin mo. So, mas okay, mayroon dong B-rolls. First 5 seconds ng video mo, mayroong B-rolls. So, hindi mo kailangan na i-sacrifice yung skin mo kung gusto mo maging active and i-expose yung sarili mo sa araw. Kailangan mo lang ng right protection para sa skin mo. Ganun. So, ito yung mga need mo for a good A-roll. Sa B-rolls naman, different angles of the product demonstration. So, iba't ibang angle. Like, ito, nakaganyan. Then, iibayin mo naman yung angle para iba na naman yung shot. So, iba-iba lang ng angle para mas maraming shot, may variety, and mas engaging yung video. So, sa editing naman, ipapakita ko sa inyo yung snippet kung paano ako nag-edit. Dito. Ito. So, ito is a product na sunscreen yata to or shampoo to. So, paano ako nag-edit? Una, wait, black out muna natin yung iba para hindi nyo makita. Una is, kinakat ko itong A-roll. So, itong A-roll is the footage na kung saan ka nagsasalita. So, ito, kinakat ko to until that moments na wala ng dead air. So, tinatanggal ko yung mga dead air. May hair. Pero wala pa rin to kung meron akong dandruff. So, ayan, makikita nyo, mas mabilis na yung video, di ba? So, ito yung hook. I spent 2 years trying to find the best hair care product for my hair. Pero wala pa rin to kung meron akong dandruff. Ayan. So, nakita nyo naman, ganun yung, yung video. So, kinat ko na
Then the next step is to add the B-rolls. So ito yung B-rolls ko dyan. Ito yung A-roll ko, then ito yung B-rolls. So panoorin natin once may B-rolls na. Ayan, di ba? Mas immersive siya, mas interactive, and mas madami nakikita yung viewers mo kapag meron kang B-rolls. So you should know how to take B-rolls. Turo ko yun on the next videos. Ayan. And pwede mo rin gamitin yung other B-rolls mo on different occasions. Like, kunyari, nag-video ka lang and pwede mo siya magamit dito. Ayun, pwede mong gamitin yun dito. So, after the B-roll, I put captions. Ba't ako naglalagay ng captions? Kasi captions makes the video more understandable, and mayroong mga tao na mahina yung music. Kung kunyari nanonood sila sa public, and kapag nabasa nila to, pwedeng mas magstay sila. So, mas okay, tsaka mas engaging din kapag merong captions yung video mo. And captions should be 3 to 4 words only. So, ayan, makikita nyo dito, 3 to 4 words lang yan. 1 to 2, 3 to 4, ganun. And then, mas okay na siya, di ba? Yan. So, mas okay na siya. And then, ano pa to? May inad pa ako dito na B-roll pala. Ano na lang to? Overlay. So, naglagay ako ng overlay dito. And lastly, mga silent or soft touches, like itong mga sound effects. Ayan. Swoosh. Swoosh to. Swoosh. Swoosh. Tapos, mouse click. Doon na yun. Ganun lang mag-edit ng video, guys. So, nandito lahat ng footage ko. So, what you need to do lang talaga is to make the script, make the A-roll, shoot the B-rolls, then edit this on CapCut or any editing software na kaya mong gamitin. Then, all goods ka na. So, next tayo is posting naman. So, how do you post a TikTok video? So, self-explanatory naman to. Kailangan mo lang pumunta sa TikTok. So, in this, ipapakita ko na lang sa inyo kung paano siya ginagawa sa TikTok PC. So, meron dito, upload sa TikTok Studio to. Tapos, kunyari, dito yung video mo. Like, hanapin ko dito yung TikTok videos. Ayan, tapos ito. Then, drag and drop lang. Tapos, what is the video all about? So, doon mo ilagay sa description. So, this is, yung video na to is peak life I want in my 20s. So, pwede ko ilagay dito, that's the peak life that I want to have in my 20s. Then, hashtags, lagay ka dito, peak life 20s hashtag gym hashtag online money. Ayan, so then pwede kang dito, pwede kang mag-add ng link kung yellow basket content ba to. So, pwede kang mag-add ng link dito, hanapin mo kung anong product. So, kunyari, sunscreen. Diyan, lalabas yung mga sunscreen dito. And then, settings, when to post, pwede ngayon, or pwede mo itong i-schedule. So, pwede ka mag-schedule ng content dito. So, kung kunyari, nagbabatch ka ng content, pwede mo yung i-schedule dito yung mas marami mong content na ginagawa. So, ito, privacy. Always dapat naka-everyone yan. Para public, high quality uploads. Siyempre, to comment. Itong disclose post content, i-disclose mo kung promotional video ba yun. So, I suggest wag nyo na lang gawan to kasi like, yung mga viewers, kapag nalaman nila promotion content yun, di nila yung papanoorin. Most of the time. So, music copyright check. Malaman mo dito kung copyright ba yung content mo. Kung
okay ba siya, dapat naka-check to. If not, kailangan mo baguhin yung sound, content check title, then click schedule kapag okay na. So, basically, that's how you make TikTok videos, Yellow Basket videos, from the time na gagawa ka pa lang. Or kung kunyari ako, mag-start ulit ako from zero, ganun lang din yung gagawin ko. Gagawa ko ng bagong account, ayusin ko yung bio, gagawa ko ng ICP, alamin ko yung personal details ng ICP ko or yung ideal customers ko, hanapin ko yung target followers ko or yung target audience ko, target market, and then gagawa na ako ng videos. Tapos eto, gagawin ko tong system na to, 3 to 4 non-Yellow Basket content per week, sharing them the things that I learned, ano yung mga alam ko about the niche or content pillars na gusto kong i-establish, like ito, yung tatlong to. And then, once na eligible na ako sa Yellow Basket, gagawa na ako ng 5 to 6 Yellow Basket content per week on top of 3 to 4 non-Yellow Basket. Pero ito, if you want to scale your affiliate marketing income, so kung kunyari gumagawa ka na ng content and nag-affiliate ka and you want to scale it up, like you want to earn more than 30k per month, ito yung pwede mong gawin. Increasing your output. So, posting 3 affiliate videos per day and 1 non-Yellow Basket per video. So, kung gusto mo na talaga na i-dalhin to on the next level, I suggest to hire an editor and an assistant para sila na yung mag-edit, mabawasan yung workload mo. Kasi 3 to 4 videos per day is a whole lot of work. So, mag-post ka ng 3 affiliate videos per day and 1 non-Yellow Basket video. And when I did this, dito talaga nag-scale yung income ko from 30k per month to 6 figures sa affiliate marketing. Post on another platform kasi pwede kang mag-post ng link, ng affiliate link sa Facebook. So, pwede kang mag-post ng TikTok Shop link, pwede kang mag-post ng Shopee link dito. And okay din to. Shopee affiliate also converts and mataas yung commission din sa Shopee. So, pwede mo yun i-set up din. And also what we do is what we call creative ads method. So, creating 5 hooks for 1 script. So, ito, nakikita nyo to. Isang script lang to. Pero, pwede kong iba-ibahin yung hook nito. So, ito, yung body na to, magre-retain na siya. Pero, pwede kong ibahin yung hook nito. So, pwede akong gumawa ng 5 hook, pero isang body, and pwede na akong gumawa ng 5 videos. Ganun. Pwede kami mag-mass produce ng content using the creative ads method. Pero ituturo ko yun in the next videos. So, giving the viral video ad code to the link ng shop. So, kung kunyari nagkaroon ka ng viral videos, pwede kang mag-reach out dun sa may-ari ng shop ng product na nagkaroon ng viral video mo and ibigay mo yung ad code link sa kanila and sila na yung bahala na mag-advertise ng product mo. Bibigyan nila ng budget for ads and then magkakaroon ka na ng mas maraming views kasi i-advertise nila yung video mo. So, that's how you can make like 1 million views or more. Pero you can do that in organic naman, but mas mabilis kung lalagyan niya ng ads ng mismong owner. So basically, that's how I will do it if I will start affiliate marketing again from zero. So that's basically for this video. If you guys want anything for me to cover on the next coming videos when it comes to affiliate marketing, to UGC, to getting brand deals, to starting your personal brand, starting content, just drop it down on the comments, guys. Yun guys, so that's basically everything that I need to cover in the video. So marami pa akong pwedeng gawan ng videos or ituro sa inyo about affiliate marketing, about UGC, about getting brand deals, about making your personal brand. So if you guys want me to cover the questions na meron kayo, just drop it down in the comments, like and follow for more contents like this about affiliate marketing, personal brand, and creating UGC videos and brand deal videos, and scaling it as a personal brand business so you can make 6 figures per month. Yun lang guys, see you on the next one.